lubos nan matatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilolostay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan, ang iyong pagkautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Ang talinhaga ng hindi tapat na katiwala ay mahirap unawain at hindi katanggap-tanggap unawain. Pero kung titingnan natin, meron itong maliwanag na kadahilanan. Paano natin susundin? Hindi nga tapat na katiwala. Bakit gusto ng ating Panginoong Hesus? Bakit pinuri pa siya mismo ng ating Panginoong Hesus? At nais ng ating Panginoong Hesus sa kanyang alagad na sundin natin ang ginawa
ng hindi tapat na katiwala. Mga kapatid, tulad din ito ng salita ng ating Panginoong Hesus. Tulad din ito ng mga talinhaga na mahirap unawain. Pero ngayon, sabi ko nga, mahirap unawain, pero mayroong mas malalim na dahilan. Kaya mahalagang tuklasin natin, mas mahalagang suriin natin, mas mahalagang alamin natin bakit nais ng Panginoon na sundin natin. Bakit pinuri ng ating Panginoon ang tapat, ang hindi tapat na katiwala. Mga kapatid, ang katiwala sa Ebanghelyo ay may pananagutan, lalong-lalo na sa mga pamamahala ng gawain ng kanyang amo. Lalo na sa kanyang mga gawaing pinansyal. Kapag siya ay tinawag upang magbigay ng isang account sa kanyang serbisyo, alam kaagad ng katiwala na siya ay nalalapit ng mawala sa kanyang posisyon. Kaya ang hindi tapat na katiwala ay gumawa siya agad ng isang matalinong plano upang paghandaan niya ang kaniyang hinaharap. Kaya anong ginawa niya? Para makuha niya ang pabor ng ibang tao na may utang sa kanyang amo, kanya agad pinatawag yung may utang sa kanyang amo. Anong ginawa niya? Binawasan niya ang utang ng mga may utang sa kanyang amo. Hindi sa kanyang pansariling kalamangan. Binawasan niya agad ang may utang sa kanyang amo para ito sa kanyang pansariling kalamangan. Sa malaking pagtataka, siya ay pinuri ng kanyang amo. Siya ay pinuri ng Panginoon dahil sa kanyang mga kilos. Ang nakababahala lamang ay tila ipinapahiwatig ni Jesus na ang hindi tapat na paraan ay ginagantimpalaan. Hindi sa panlilin lang ng tapat na katiwala ang pinupuri ni Jesus, kundi ang kaniyang pagkamaingat na kasigatan, kundi pinupuri ng Panginoong Hesus ang kaniyang inisyatiba. Tandaan natin, magkaiba ito. Hindi pinupuri ng ating Panginoong Hesus dahil siya ay hindi tapat, kundi pinupuri ng ating Panginoong Hesus ang kaniyang inisyatiba, ang kaniyang kasigasigan. Kung titingnan natin, mabuting makita natin na ang katiwala ay talagang kapuri-puri, halimbawa, sa mga ilang punto. Unang punto, naintindihan niya na siya ay tinatawagan agad at sineryoso ang kanyang sitwasyon. Alam niya na malapit na siyang tanggalin. Kaya ang ginawa niya, sineryoso niya ang kanyang sitwasyon. Gano'n din sa atin, alam natin. Lalong-lalo na sa mga may sakit, matatanda,
Alam natin, malalapit na ang ating panahon. Alam natin yan. Nararamdaman natin yan. Dahil alam natin yan, malapit na ang ating panahon, kailangan natin gumawa ng hakbang. Kailangan natin gumawa ng plano sa ating buhay upang tayo'y maligtas. Ganon din sa mga mag-aaral. Alam natin malapit na ang ating examination. Dapat mayroon na tayong plano. Mayroon na tayong dapat gagawin upang maipasa natin ang ating examination. Kailangan natin mag-advance study. Kailangan natin gumawa ng mga hakbang upang tayo'y maligtas. At kung dumating man ang panahon na iyan, ay hindi tayo mahihirapan. Ganon din sa buhay natin. Dapat alam natin, anytime, bata man o matanda, dapat tayo ay laging handa. Kaya ihanda na natin yung sarili natin. Kapag dumating man ang panahon na iyan, ang oras na iyan, ay hindi na tayo mahihirapan. Kapag ang tao ay laging handa, anumang labanan ang darating, ay hindi natatakot. Ganon ang ginawa ng hindi tapat na katiwala. Pinaghandaan niya ang panahon na siya'y tatanggalin ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon. Ganon din dapat sa buhay natin. Paghahandaan natin yung buhay natin dito sa mundo. Dahil walang kasiguraduhan ang buhay natin dito sa mundo. Anumang oras, at kung tayo kukunin ng Panginoon, handa tayo sumunod sa Kanya. Ganon yung ginawa ng isang katiwala. Dapat tayong mga Kristiyano ay matuto na seryosohin natin ang ating kalagayan sa mundong ito. Tandaan natin, tayo ay mga katiwala ng Panginoon. Tayo rin ay tatawagin ng ating Panginoon. Tayo ay tatawagin ng ating Panginoon. Tayo, tandaan natin na darating ang panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoon. At tayo ay haharap sa matinding panganib. Kaya dapat tayong laging handa. Ikalawa, anong ginawa ng hindi tapat na katiwala? Sinuri niya ng mabuti ang kanyang sitwasyon at kinilala niya ang kaniyang limitasyon. Anong ibig sabihin nito? Tiningnan niya ang kanyang sarili. Hindi ako marunong magtrabaho. Hindi ako marunong magbungkal ng lupa. At nahihiya akong makilimos, manghingi ng limos. Alam niya ang kailangan niyang gawin. At alam niya kung paano niya masolusyonan ang kanyang problema. Mga kapatid, ngayon pa lang, tingnan niyo ang sarili. Suriin niyo na ang iyong sarili. May mga pagkakamali pala ako. Mayroon akong malaking kasalanan. Ko nang itama ang kasalanang ito.
Dapat ngayon pa lang alam na natin ano yung mga kahinaan natin. Ano yung mga pagkukulang natin para alam natin solusyonan yung problema natin. Alam dapat natin ang ating limitasyon. Kilala dapat natin ang ating sarili. Ano yung mga bagay na kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Kapag sinusuri mo ang iyong sarili, mas alam mo, solusyonan, magawan ng paraan habang maaga pa. Kapag alam mo, ang iyong sarili ay punong-puno na ng kasalanan, may pagkakataon pang itama ang ating pagkakasala. Mayroon pang pagkakataon na baguhin natin ang ating sarili. Ganito dapat ang ating pag-iisip. Kung alam natin darating na ang panahon na nalapit na, tingnan mo na, unti-unti mo nang alisin yung mga mabibigat na bagay sa ating sarili. Unti-unti mo nang alisin yung mga bagay na nagpapabigat sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Alisin na natin yung galit, yung inggit, yung pagiging mataas, yung mga kasalanan na nagpapabigat sa atin. Dahil hindi pa huli ang lahat para itama natin ang ating pagkakamali. Hindi pa huli ang lahat para magbago. At yan yung ginawa ng hindi tapat na katiwala. Sinuri niya ang kanyang sarili. Kinilala niya ang kanyang sarili. Inalam niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga limitasyon, ang kanyang mga kahinaan. At doon, kanyang nasolusyonan ang kanyang problema. Doon, ginamit ng hindi tapat na katiwala yung regalo, yung biyaya ng kanyang Panginoon para sa kanyang pansalukuyang buhay. Gawin natin ito sa ating buhay. Ano yung biyaya ng Panginoon? Yung biyaya ng Panginoon, yung habag, yung awa, yung pagpapatawad. Kunin natin ang oportunidad na ito na lumapit sa sakramento ng kumpisal. May pagkakataon pa para humingi ng sorry. May pagkakataon pa para sa isang taong makasalanan na magbago. Lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa ating mga nagawang kasalanan. Gamitin natin itong pagkakataon. Kunin natin itong pagkakataon na humingi ng tawad sa ating Panginoon at lumapit muli at magbalik loob sa ating Panginoon. Ang ating buhay Kristiyano, dapat kailangan nating gumawa ng mga bagay para sa ating kaligtasan. Huwag tayong maging kampante. Sabihin natin, Padre, naglilingkod din ako. Okay na ako. Masisave na ako. Hindi. Kailangan pa rin nating gumawa. Lumapit, manikluhod sa harapan ng ating Panginoon.
kailangan pa rin natin pagsikapan ang ating buhay na walang hanggan. Kailangan pa natin pagsikapan ang ating kaligtasan. Hindi lamang ang ating kaligtasan, kundi ang kaligtasan ng bawat isa sa atin na umaasa sa atin at nangangailangan sa atin. Amen.